Hi! It's me again, Sweet. At ngayon, pag-usapan natin kung mahirap nga ba maghanap ng trabaho dito sa Canada. Nung time na nag-post ako na papunta ako dito sa Canada is nasa Australia pa ako noon. At sobrang dami kong hate at mga negative comments na natanggap about Canada. And isa sa palagi nilang sinasabi is sobrang hirap daw makahanap ng trabaho dito sa Canada. So marami daw walang trabaho, maliit daw ang minimum wage compared sa Australia, pagsisisihan ko daw ang decision ko at maghihirap lang daw ako dito. So, mga ganon. Pero ganon pa man, deep within me, hindi ako naapektuhan kahit konti. Hindi din ako naka-feel ng takot dahil nangingibabaw sa akin ang pagiging grateful ko na na-approve ang visa ko. At naniniwala din ako na hindi naman ako dadalhin ng Panginoon dito para iwan at pabayaan lang ako. At huwag din nating kalimutan na ang paghihirap ay nakadepende yan sa tao at hindi sa kaniyang kinaroroonan. Nung dumating ako dito sa Canada is nakahanap agad ako ng trabaho in less than a month. Walang backer at patience lang talaga ang sikreto. Ang trabaho ko ay customer service and yan yung full-time job ko until now. Paglapag ko nun dito sa Canada, wala akong sinayang na oras. Pag umaga, nag-a-apply ako sa mga store, kinakapalan ko yung mukha ko, at paggabi naman, nag-a-apply ako sa mga Indeed, mga any online na hiring. Actually, lahat na ng mga hiring na nakita ko ay ina-applyan ko kahit hindi naman related sa akin. No joke, pati pagiging driver ng mga forklift ay hindi ko rin pinalagpasan. Hindi ako nahirapan na makahanap agad ng trabaho dito sa Canada dahil ako yung tao na walang pili sa trabaho. At hindi din kasi big deal sa akin na dapat mataas ang posisyon. Ang sa akin lang is ayoko na masayang ang oras ko na wala akong income or wala akong ginagawa. Kaya nag-i-error na yung phone ko at naglalag na sa kaka-apply. So, before nga ako na-hire or nakahanap agad ng trabaho is na-experience ko muna yung, alam mo yung akala mo sa'yo na or ikaw na pero hindi pa pala. So, merong 3 trabaho nun na nakapasa ako sa first interview at sa second interview. So, akala ko talaga is yun na yung magiging work ko. So, confident na ako at sinabihan pa ako ng mga interviewer na, oh, ikaw na yung gusto namin, ikaw na yung i-hire namin. So, naniwala talaga ako. Pero at the end of the day is, hindi pala ako ang kinuha nila. So, syempre, na-experience ko masaktan dahil feeling ko na-reject ako, lalo na naniwala ako sa sinabi nila na ako yung gusto nila. So, sa mga times na yon, ang iniisip ko na lang is, nagpapasalamat ako sa may kapal dahil kung sino man yung na-hire nila, alam ko na kailangan din nila ang trabaho na yun. So at least natulungan sila. And as for me, pag nare-reject kasi ako or feeling ko na-down ako or nasasaktan ako, yan yung sign na kailangan kong i-push ang sarili ko. Dahil para sa akin, ibig sabihin nun, may malaking blessings na paparating sa akin. So, kailangan ko lang magpatuloy at maniwala. And, syempre, I'm not worried dahil iniisip ko na lang na temporary lang to and hindi naman forever talaga na wala akong trabaho. Kailangan ko lang tong lagpasan. And nasa Toronto ako, sa sobrang daming company at mga business dito, naniniwala ako na darating ang isang araw na meron ding tatanggap sa akin. And ngayon, grateful ako sa aking full-time job dahil nakaupo lang ako whole day at pwede akong manood ng TV pag hindi busy. Perfect talaga, no? Basta si God ang nagplano. So, sa mga papunta pa lang dito sa Canada, maniwala lang kayo sa sarili ninyo. At higit sa lahat, magtiwala kayo sa may kapal na hindi kayo pababayaan. Pero wag na wag niyong kalimutan, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. So, yan lang guys. Thank you for watching. Bye!